Hi and good morning. Tara, ride tayo sa Norsagaray. Shout out Boss Raji. Unang piga ngayong umaga. Punta tayo ng Bitbit River. Sama kayo sa akin. Chill ride. Parang daman natin itong ZX6R sa ganong biyahe. Quick shifter lang po meron to up dahil hindi pa siya ride by wire, pero pag nire-rev match natin ganda ng tunog, solid. Para po sa mga hindi nakakaalam, ang quick shifter po kailangan nasa tamang RPM 4,000 to 6,000. At pagkatapos ay pwede nang hindi nyo na isoli yung gas. Pagka nagmamanual po kayo, sinusoling natin yung gas, tapos pumipindot pa tayo ng clutch, no? Pagka quick shifter po, hindi na clutch, hindi na rin sasoli yung gas. Pag pataas lang, pagkambyong pataas lang po. Shoutout sa mga members natin na sina shoutout kay Ladapno, Angelo, Ikigay, Axie, at Leo. Salamat sa suporta nyo. You know, good morning, kamis naman, biking days. Welcome to Pandi. Dito tayo dumaan, no? Papunta ng Siling Bata at Matanda. Yun na yung labas natin. Tapos Encanto, tas Sangat. Bali, pinating natin yung mga nakabike kanina dahil dati rin po tayong nagbabike. May bike vlog channel nga ako eh. Sinabi ko sa isa kong vlog dati. Alright, pag kumanan po tayo pabalik ng Pandi, mga bandang Santa Maria at Bunsuran. Dito naman po sa kaliwa ay papuntang Encanto, Angat at DRT at Norsagaray. Yan po example ng hindi paggamit ng quick shifter pagka hindi po tayo nakakabuelo ng tuloy-tuloy at hindi naman po maluwag yung daan, wala sa tamang RPM, at wag po natin gagamitin para hindi masira ang ating gearbox at quick shifter. Ganito yung mga expect yung lubak pagka pupunta kayo ng DRT. Pagandaan nyo ay Pandi, Angat at Norsagaray. Grabe yan guys. Meron pa doon mas matindi. Yan guys, so, kita nyo ba? Sobrang gapang na yung gagawin natin yan, lalo't nakatail tayo. Pero at least safe tayo sa putik at sa dulas at sa lubak, na hindi masira yung ball race nung manibela natin at yung mga shock, at hindi mabengkong yung mugs. Tapos may napanood tayo, bakit daw yung iba naglilikot sa motor gumaganyan-ganyan. Yun pala, hindi sila nagpapainit ng gulong, no? Tinatanggal lang nila yung mga dumi sa gilid ng gulong nila para hindi sila madulas. At sa mga gusto na po malaman paano ba talaga dapat magpainit ng gulong, mag-ano po kayo, hard accelerating at hard braking, or di kaya ibiyahin nyo lang ng mga 1 oras, mainit na yung gulong nyo nun. Yung pag ganun po, hindi talaga siya nakakainit ng gulong. Naglilinis lang tayo ng mga sidewall ng gulong kasi may mga kumapit na putik or dumi, para mas safe tayo sa daan. Gagawin lang po natin yung swerving na ganito kapag walang sasakyan sa likod natin at pag maluwag yung kalsada. Sa HPD naman, pag nakikita nyo yung ginagawa nila yon, ibig sabihin nahawi nila yung daan para makadaan yung kino-convoy nila. Ang cute na nakasulat sa may truck ko, tutukod pero hindi iiyak. Medyo parang linya siya ng pagbabike na tutukod pero di magtutulak. So yung dadaanan po natin ngayon is dati kong dinadaanan nung nagbabike po ako. And yun, sa pagmumotor, tignan ko kung ano yung feeling na dati binabike ko lang to. Ngayon, naka big bike na akong dadaanan ko tong kalsada na to. Pero compare before, mas wasak na yung kalsada. Nung nagbabike ako, medyo maayos-ayos pa yung kalsada, may lubak pero hindi ganyan kawasak. Ngayon parang lumalala na talaga. At yung mga ahon, lusong. Kamusta na kaya na nakamotor na ako, na dati ang hirap ipadyak. Ngayon, pinipiga ako na lang ng gas ng silinyador.
Sa mga nabitin po sa first impression ride natin dito kay ZX6R, eto po, bumabawi tayo sa mga kasunod na vlog sa kanya, no? At yun nga lang, hindi siya ganun ka-updated dahil naipon na naman po yung mga shoots sa atin. Yung mga comments nyo po, hindi natin masyadong nasasagot sa vlog, no? Yung shoutout din, nakadub na lang at naka-screenshot or baka wala pa. Kasi pagka naipunan po tayo ng vlogs, it means mas busy tayo, mas marami tayong i-edit at sunod-sunod tayong araw na nag-shoot ng motovlogs. Susunod po yung mga shoutout natin. Pili na lang kung ano na lang yung pinaka-deserving i-shoutout. Uy, wow, sarap. Ayan, natatanaw na natin ng konti yung bundok. At ito, malalim to dati. No, nagbabike ako, nakakalula to at para ka ma-aksidente. Pero dahil nakapunta tayo sa Marilaki, Bataan, Sagada, wala na lang itong gantong ahon at lusok. Yung tarek ba at saka yung may bangin pa at yung mas likong-liko pa. Basic na lang. Dito naman sa dadaanan natin, sarado yung kalsada. Tingnan natin kung makakatawid tayo papunta ng Angat, ay papunta ng North Sagaray. Dito kasi papunta ng DRT, may daan shortcut. Tingnan natin ano itsura mag-shortcut dito. Kasi ginagawa yung tulay. Wow! Ay, nakakatakot, bakal madulas yan guys. Tumba kayo dyan. Lalo na pagka preno nyo is yung unahan. Pag adventure bike pala dala mo, matatakot ka dahil malapad at di kakasya. Nakakatakot guys. Tinukod na natin. Dapat tutupiin ko yung mirrors ko pero kaya naman na hindi. Sarap no? Hit like and subscribe kung na-enjoy nyo po yung tunog ni ZX6R. Yung POV natin, napiling nyo, kayo rin yung nag-ride na itong ZX6R. Sana medyo di nakakaabala itong phone natin, no? At na-enjoy nyo yung POV. Ayan, pag kumaliwa kayo dyan, DRT yan. Dito tayo, kumanan tayo. Pupunta tayo ng North Sagaray. Ang sarap kada ihinto at bubuelo. Ganda ng tunog no? Dito hinto muna siguro ako for the view and magpapalit tayo ng lens. Solid. Eto na yung view natin. Good morning guys. Unang view. Dito tayo papalipad ng drone at magpapark at tatambay. Nilagay ko na dito yung remote controller ng drone dahil nagpapalipad tayo at di na rin ako nag-gloves para mabilis lang ang setup. Let's go! Biga ulit! Welcome sa bayan ng North Sagaray. Shoutout Sir Joseph Nicholas. Pagka galing po kayo ng Santa Maria, may daan dyan sa may rotonda. Bandang kanan, dyan po yung magiging labas nyo. And usually dito sa Shell kami nagpapagas pag pauwi na at pagpapunta pag kulang yung gas. Solid. Kamusta po yung quality natin na ND filter compare sa wala kanina? Medyo madilim pa kasi kanina kaya di tayo nag-ND filter. Hinintay ko lumiwanag at sumikat talaga yung araw para magkabit, para hindi ganun kadilim. Diyan po tayo dumadaan pag pupunta ng Kapayunan, kaso dahil one way yan pag daylight, dito tayo dumadaan sa may shortcut. Tuturo naman yun ni Google Maps. Tapos turo ko sa inyo saan masarap kumain dito sa ganito. Yun let's go. Okay, after ko kumain doon, napakasarap. Sa halagang 40 pesos, meron ka ng lugaw at toge. Hanap naman tayo ng spot
kung saan makapagpalipad tayo ng drone at makakita kayo ulit ng view dito sa Norsagaray habang tayo ay papunta sa Bitbit River. Nung nagbabay kami, dito na mag-i-start yung ahon. Tuloy-tuloy yan, mga 20 to 30 minutes kaming pedal ng pedal paakyat dito sa unti-unting umaahon na kalsada hanggang doon sa may statwa ng Kalabaw sa may barangay Bitungol. Dito mo ma-experience yung antagal mong inihingal. Sa motor parang wala lang. Di mo akalain pag binaig mo to, hihingalin ka na dito. Ayan o, example na nagbabike. Yan, dahil sa mga truck talagang dyan nga kami nagbabike sa shoulder. At kung nakita niyo po, nararamdaman nyo sa ahon ni Kuya na matigas na to at medyo may kunat na dito. Hindi lang halata sa camera na ahon, pero umaahon na po kayo. Kami noon nakatayo pa kami, huwag pumidal. Talagang sige Arya, piga. At ayan, dito na maubos yung kalsada. Nakakaba na ulit na mapinahan ng truck pagka wala na yung shoulder. At ayun, saglit lang, nasa Bitungol na tayo. 20 to 30 minutes pag nakabike. Kahit matagal ka na naka-sport bike, iba pa rin talaga pagod dito. Masasanay ka lang pero nandun pa rin yung pagod. Bilis, Sanctuario de Paz na tayo agad. Yun o. Good morning. Laking sementeryo yan guys. Pag kumanan tayo dito, papunta yan ng San Jose del Monte, Novaliches, Fairview, North Caloocan, mga ganun dating. Dito papunta na tayo ng Angat Dam sa may Bitbit River, Bitbit Bridge. Kung gaano kalakas yung sigaw ng pabomba, ganun din kalakas yung piga. Yehey pa sa dulo. Yan, umakit na po tayo. Ito, makunat din to guys. Ito, nagbabike ako. Iba na to compare dun sa Bitungol na dinaanan natin kanina. Siguro mas kita na rin sa camera mamaya. At ngayon na iba na to, mas medyo incline na to. Pag wala kang ensayo sa pagbabike, baka mapatukot-tukot ka rito sunod-sunod. Lalo na kung first time mo lang magbike, ahon ka agad sa mga ganitong tuloy-tuloy na ahonin. Maghapon tuloy kayo magbabike nun pag ganun. Unlike pagka ensayado ka, saglit lang sa inyo to, half day. Cute ng baby. Okay din dito sa pinuntahan natin guys, no? May iba naman, hindi puro DRT. Pero as of this moment, hindi pa ako nakapag-DRT gamit sa ZX6R. Baka bukas or sa isang araw bago isuli. Ito pa isang maganda dito guys, oh. Golden Haven. Angas din makapasok dyan. Ano kayo tsura ng view dyan? Dito maganda-ganda na yung kalsada guys, oh. Kaya lang maliit lang, 2 lanes lang or tig 1 lanes lang. Kaya banayad lang, ingat lang, enjoy. Uy, angas talaga nung part na to pagliko. May magandang view pagkatapos, eh. Kung maaga-aga tayo nakarating, baka makita pa tayo ng mga fog sa baba ng bundok, eh. After nun, kakaliwa na tayo dito sa may San Mateo. Ate, magka-Steve na kanya natin. Ilang taon na rin since nung huli ako nakabalik dito. Nakabike pa yata yung huli kong punta rito. Ayun, ito, pag nakita itong mga yero, pababa na tayo ng Bitbit River. Ingat po tayo at sana ma-enjoy nyo po yung view natin dito sa pagbaba natin. Ano po to, bituka na pasiko-siko, pababa, may bangin. Parang Sagada vibes or yung mga bataan ganun. Sa bike sobrang delikado nito, eh. Morning. Kaya lang baka moody yung kulay ng video natin dahil nasa shades tayo, no? Naka anti-filter post tayo.
Angas, no? Sa likod po ng bundok na yan, nandyan ang Angat Dam, watershed. Tuloy-tuloy na lusong guys, no? So delikado po siya. May tendency na mawala ng preno yung sasakyan nyo, yung bike nyo, yung motor nyo. Lalo na kung matic yung dala nyo, no? Wala nang pipigil sa speed nyo. Unlike na manual, kahit pa paano, may engine brake. Mabagal ang salpok. Pero wag naman sana. Uy, grabe naman yun. In-overtakean pa tayo. Ganun kalupit. And we're here na sa Bitbit River. Good morning. Di pa ako nakapag-swimming dyan. Ay ko lang nakikita pagka bumaba kami rito na nakabike before. Sayang ano, nagbabike ako, na-experience ko umakyat dyan sa Angat Dam kaso bawal lang. Merong isang shortcut doon sa Kabayunan. Kaya lang, di ko alam kung pwede tayong lumabas dito na lang din para mabilis. Saka medyo pang off-road na bike yung gamitin natin dahil mas malubak yung kalsada doon. And dyan, maraming salamat ulit Boss Rogie dito kay Sushi. Sobrang na-enjoy ko na nasa sport bike na mag-ride. Iba yung feeling na may ramdam ka na sub-sub ka. Yes, masakit sa likod pero mas feel na feel mo at alam mong mas pogi ka dito. Sana na-enjoy nyo yung pamamasyal natin dito sa Minor, sa Garay, Bulacan, sa Bitbit River. At tara, gora na tayo ulit. Shout out Boss Vino. Let's go. Shoutout Alexandri. Hello. Sige. Salamat sa mga umabot sa dulo ng video natin. Like, comment, share, and subscribe kung ano pa yung mga gusto nyo mapanood sa content natin at gusto nyo napapanood. See you on the next vlog.